Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang sakit at anumang karamdaman. Ah, mayroon lamang po akong tatalakayin ngayon na ah, tungkol sa mga akala mo kung sino, kung makapagsalita, akala mo Diyos, ang tingin sa sarili, Diyos na rin. May mga taong sagad na sa langit ang kanilang kasuklam-suklam na mga sinasabi at mga ginagawa. Ang kasalanan nila mula sa isip, sa puso, isip, sa salita at sa gawa ay sobra ng umabot na sa langit ang kanilang mga kabulaanan. Maraming nagpapakilalang sila ang Mesiyas, Jesus daw ang pangalan nila, at medyo marami-rami na sila sa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Pero ang mga ginagawa nila ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Ama. Kaya sa darating na panahon ng pagliligtas ng mag-amang Yeshua, ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na nag-iisang banal na makapangyarihang Diyos sa langit, ay dapat ang maligtas lamang ay ang mga kabilang lamang sa sambahayan ng Amang Yeshua, sapagkat dito ay ang aking Ama lang na Yeshua ang tanging sinasamba, iniibig ng buong puso, kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ang pangalang Yeshua lamang ang pinupuri at pinasasalamatan at ipinagdarangal. At ang mga miyembro ng sambahayan ng Diyos ay nag-iibigan na gaya ng pag-ibig nila sa kanilang sarili. Kaya tinatawagan ko ang mga hukbong sandatahan ng aking Ama na hindi nakikita at nakikita. Bantayan ninyo at iligtas at ipagtanggol ang sambahayan naming mag-ama. Papaghariin ninyo ang kapayapaan, kaayusan at pagmamahalan sa buong sanlibutan, sapagkat sobra na ang ginagawa ng mga ibang relihiyon sa lahat ng Kristiyano, lahat ng lalo na sa lugar ng China, na kung saan ay sinisiil ang mga Kristiyano, ginigiba ang mga simbahan, at ang kanilang pangulong si Xi Jinping ang ipinapalit sa mga larawan at imahin at ipinasasamba sa China. Pati ang banal na kasulatan ay binabago nila, pinapasama ang imahe ng Kristong Hari. Kaya halika kayong mga Air Force ng aking Ama, saang sulok man kayong mapunta, huwag ninyo munang ihipan na nag-aalin po yung hangin saan mang sulok ng daigdig. Hintayin muna ninyong matatakan ng pangalang Yeshua ang puso at isip nila. Tinatawagan ko rin ang Air Force sa kalupaan, tigil nyo muna ang pakikipagbarilan, sapagkat sayang ang mga punot halaman at mga halamang gamot, pati ang mga kabahayan na nasasalanta lamang
tinatawagan ko ang buong sandatahan, lalo na ang mga Kristiyano. Tinatawagan ko rin ang Air Force na sa katubigan. Sa katubigan, pati ang mga Coast Guard, bantayan ninyo para manatiling malinis ang katubigan, lalo na ang karagatan, upang ang mga isdang naroon, malinis na tubig ang nilalanguyan hanggang umabot ang sapat na bilang ng mga miyembro ng sambahayan na tumutupad sa pinakamahalagang utos na nakaukit sa puso at isip, ang pangalang Yeshua. Sa panahong iyon, sasabihin nila sa aking Ama, ministro po ako ng samahang itinitag ni Felix Manalo. Sasabihin sa taong iyon at sa mga kasamahan niyon at sa mga pinuno ng taong iyon, lumayas kayo sa harap ko, kayong mga antikristo. Yan, napakarami na ngayong mga antikristo, mga kapatid, at pati mga presidente sa iba't ibang bansa, lalo na ang dakong mga Arabong nasyon na na-influensyahan ng itinuturing nilang propetang si Muhammad. Kinakawawa nila ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Kanilang pinagpapatay ang mga Kristiyano nung una, sinakop ang lupain at inangkin ang kalupaan ng mga sinakop nilang mga lugar, hanggang sa lumawak ng lumawak ang relihiyong Islam, at dumami ng dumami ang mga miyembro. Dahil yan sa dinaan nila sa karahasan ang kanilang pagpaparami. Dinaan sa takot at sa karahasan ang kanilang pagpapakarami ng miyembro. Kaya dahil yan sa impluensya at turo ni Muhammad na mula ang propeta, at ang mga turo niya ay puro kamanyakan, puro tungkol lang sa pera, kayamanan at babae. Ang kanyang lumikha pa siya ng kasulatan na nag-uudyok sa mga miyembro na patayin ang mga maglunsad ng jihad at patayin ang mga Hudyo at mga Kristiyano, at sikilin hanggang sa magiging kahabag-habag ang mga ito. Kaya kung marinig ako ng mga Kristiyano, gawin din ninyo sa kanila ang kanilang mga ginawa, sapagkat nasusulat, ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Kung paano tayo inibig nila, ganon din natin ibigin sila. Kung inibig nila tayong patayin, ubusin, ganon din ang gawin natin sa kanila. Sa darating na panahon, maglunsad tayo ng kagaya ng ilinunsad nila. Ipadama rin natin sa kanila ang mahapding parusa na gaya ng ginawa sa ating mga kapatid noong una pa mang panahon. Si Muhammad ang antikristong inaasahang darating, at ang sinasabing pangatlong templo ay nakatatag na sa Jerusalem. Yun ay ang Al-Aqsa Mosque na templo ng Antikristo. Kaya wag na kayong maghintay na iisipin ninyong ang Hudyo ang magtatayo ng
ikatlong templo. Ayan na, nakatayo na, nasa Jerusalem na, nasa Israel na ang pangatlong templo na itinatag ng Antikristo na walang iba kundi si Muhammad. Kung magtatayo man ang mga Hudyo ngayon, mga Israelita, yan ay pang-apat ng templo at yan ay tunay na templo ng Diyos. Hindi na yan templo ng Antikristo. Dapat gibain na yung pangatlong templo na yan na itinatag ni Muhammad, na tinatag ng mga Muhammadan, mga tagasunod ni Muhammad sa Israel. Gibain na dapat yung templo na yan ng Antikristo. At sana lahat ng bansang nakikipagtulungan sa upang girahin ang Israel ay sana ay tulungan sila ng Ama para matalo ang mga kaaway ng Israel. At sana sakupin na ng Israel ang kanilang mga kalaban. Matalo na nila ang mga kalaban at masakop na nila ang mga lupain inagaw ng mga Muslim na yan, mga Islam na dati ay sa lupain ng kakristyanuhan yung mga yan. Inagaw lamang nila at binago ang pangalan ng mga lugar, ang mga bansa, upang isipin ng lahat na sa kanila ang bansa at mga lugar na iyon. Pero ang katotohanan, inagaw lamang nila ang mga bansa at ang mga lugar na iyon. Yun ay mga sa pag-aari ng mga Hudyo at mga Kristiyano noong araw. Yan. Marami na rin mga balingbing na Kristiyano, yung mga nalinlang ni Muhammad, bumalingbing na rin. At ang dami ng bumabalingbing kasi maluwag ang daan ng kanilang reliyon. Pwedeng mag-asawa ng marami hanggat kaya. Kaya naroon na rin ang mga pangangalo niya. Nasa Quran nila nasa Quran nila ang mga sinusunod nila. Kaya mababasa doon ang lahat ng kasamaan, pati ang pag-aasawa ng isang minor de edad, 5 taong gulang at 9 na taong gulang, sinipingan. Yan, hindi magandang ehemplo sa isang relihiyon tungkol sa mga akala mo kung sino, kung makapagsalita, akala mo Diyos, ang tingin sa sarili Diyos na rin. May mga taong sagad na sa langit ang kanilang kasuklam-suklam na mga sinasabi at mga ginagawa. Ang kasalanan nila mula sa isip, sa puso, isip, sa salita at sa gawa ay sobra ng umabot na sa langit ang kanilang mga kabulaanan. Maraming nagpapakilalang sila ang Mesiyas, Jesus daw ang pangalan nila, at medyo marami-rami na sila sa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Pero ang mga ginagawa nila ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Ama. Kaya sa darating na panahon ng pagliligtas ng mag-amang Yeshua, ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na
nag-iisang banal na makapangyarihang Diyos sa langit, ay dapat ang maligtas lamang ay ang mga kabilang lamang sa sambahayan ng Amang Yeshua, sapagkat dito ay ang aking Ama lang na Yeshua ang tanging sinasamba, iniibig ng buong puso, kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ang pangalang Yeshua lamang ang pinupurit, pinasasalamatan at ipinagdarangal, at ang mga miyembro ng sambahayan ng Diyos ay nag-iibigan na gaya ng pag-ibig nila sa kanilang sarili. Kaya tinatawagan ko ang mga hukbong sandatahan ng aking Ama na hindi nakikita at nakikita. Bantayan ninyo at iligtas at ipagtanggol ang sambahayan naming mag-ama. Papaghariin ninyo ang kapayapaan, kaayusan at pagmamahalan sa buong sanlibutan, sapagkat sobra na ang ginagawa ng mga ibang relihiyon sa lahat ng Kristiyano, lahat ng, lalo na sa lugar ng China, na kung saan ay sinisiil ang mga Kristiyano, ginigiba ang mga simbahan, at ang kanilang pangulong si Xi Jinping ang ipinapalit sa mga larawan at imahen at ipinasasamba sa China. Pati ang banal na kasulatan ay binabago nila, pinapasama ang imahe ng Kristong Hari. Kaya halika kayong mga Air Force ng aking Ama, saang sulok man kayong mapunta, huwag ninyo munang ihipan na nag-aalin po yung hangin saan mang sulok ng daigdig. Hintayin muna ninyong matatakan ng pangalang Yeshua ang puso at isip nila. Tinatawagan ko rin ang Air Force sa kalupaan, tigil nyo muna ang pakikipagbarilan, sapagkat sayang ang mga punot halaman at mga halamang gamot, pati ang mga kabahayan na nasasalanta lamang. Tinatawagan ko ang buong sandatahan, lalo na ang mga Kristiyano. Tinatawagan ko rin ang Air Force na sa katubigan, pati ang mga Coast Guard. Bantayan ninyo para manatiling malinis ang katubigan, lalo na ang karagatan, upang ang mga isdang naroon, malinis na tubig ang nilalanguyan hanggang umabot ang sapat na bilang ng mga miyembro ng sambahayan na tumutupad sa pinakamahalagang utos na nakaukit sa puso at isip, ang pangalang Yeshua. Sa panahong iyon, sasabihin nila sa aking Ama, ministro po ako ng samang itinitag ni Felix Manalo. Sasabihin sa taong iyon at sa mga kasama niyon at sa mga pinuno ng taong iyon, lumayas kayo sa harap ko, kayong mga antikristo. Yan, napakarami na ngayon mga antikristo, mga kapatid, at pati mga presidente sa iba't ibang bansa, lalo na ang dakong mga Arabong nasyon na na-influensya ng itinuturing nilang propetang si Muhammad. Kinakawawa nila ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Kanilang pinagpapatay ang mga Kristiyano nung una, sinakop ang lupain at
inangkin ang kalupaan ng ah, mga sinakop nilang mga lugar hanggang sa lumawak ng lumawak ang relihiyong Islam at dumami ng dumami ang mga miyembro dahil yan sa dinaan nila sa karahasan ang kanilang pagpaparami, dinaan sa takot at sa karahasan ang kanilang pagpapakarami ng miyembro. Kaya dahil yan sa impluensya at turo ni Muhammad na mula ang propeta at ang mga turo niya ay puro kamanyakan, puro tungkol lang sa pera, kayamanan at babae. Ang kanyang lumikha pa siya ng kasulatan na nag-uudyok sa mga miyembro na patayin ang mga maglunsad ng jihad at patayin ang mga Hudyo at mga Kristiyano at sikilin hanggang sa magiging habag-habag ang mga ito. Kaya kung marinig ako ng mga Kristiyano, gawin din ninyo sa kanila ang kanilang mga ginawa, sapagkat nasusulat, ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Kung paano tayo inibig nila, ganon din natin ibigin sila. Kung inibig nila tayong patayin, ubusin, ganon din ang gawin natin sa kanila. Sa darating na panahon, maglunsad tayo ng kagaya ng ilinunsad nila. Ipadama rin natin sa kanila ang mahapding parusa na gaya ng ginawa sa ating mga kapatid noong una pa mang panahon. Si Muhammad ang antikristong inaasahang darating, at ang sinasabing pangatlong templo ay nakatatag na sa Jerusalem. Yun ay ang Al-Aqsa Mosque na templo ng Antikristo. Kaya wag na kayong maghintay na iisipin ninyong ang Hudyo ang magtatayo ng ikatlong templo. Ayan na, nakatayo na, nasa Jerusalem na, nasa Israel na ang pangatlong templo na itinatag ng Antikristo na walang iba kundi si Muhammad. Kung magtatayo man ang mga Hudyo ngayon, mga Israelita, yan ay pang-apat ng templo at yan ay tunay na templo ng Diyos. Hindi na yan templo ng Antikristo. Dapat gibain na yung pangatlong templo na yan na itinatag ni Muhammad, na tinatag ng mga Muhammadan, mga tagasunod ni Muhammad sa Israel. Gibain na dapat yung templo na yan ng Antikristo. At sana lahat ng bansang nakikipagtulungan sa upang girahin ang Israel ay sana'y tulungan sila ng Ama para matalo ang mga kaaway ng Israel. At sana sakupin na ng Israel ang kanilang mga kalaban. Matalo na nila ang mga kalaban at masakop na nila ang mga lupain inagaw ng mga Muslim na yan, mga Islam na dati ay sa lupain ng kakristyanuhan yung mga yan. Inagaw lamang nila at binago ang pangalan ng mga lugar, ng mga bansa, upang isipin ng lahat na sa kanila ang bansa at mga lugar na iyon. Pero ang katotohanan, inagaw lamang nila ang mga bansa at ang mga lugar na iyon. Yun ay mga pag-aari ng mga Hudyo at mga Kristiyano noong araw.
Yan. Marami na rin mga balingbing na Kristiyano, yung mga nalinlang ni Muhammad, bumalingbing na rin. At ang dami ng bumabalingbing. Kasi maluwag ang daan ng kanilang reliyon. Pwedeng mag-asawa ng marami hanggat kaya. Naroon na rin ang mga pangangalon niya. Nasa Quran nila nasa Quran nila ang mga sinusunod nila, kaya mababasa doon ang lahat ng kasamaan, pati ang pag-aasawa ng isang minor de edad, 5 taong gulang at 9 na taong gulang, sinipingan. Yan, hindi magandang ehemplo sa isang relihiyon ang ganyang relihiyon. Maging yung manugang niya na asawa ng ampon niya, siyempre anak niya